Sato ay isang pangit, kadiri, at walang silbi na batang lalaki na, kaiban mo, humahawak ng damo. Siya ay nasa itaas ng isang sanga, sinusubukan hulihin ng isang beetle, ngunit habang iniabot ang kanyang kamay, isang kakaibang liwanag ang kumislap sa kagubatan. Siya ay sobrang nagulat kaya't nahulog siya mula sa sanga. Lumakad siya patungo sa pinagmulan ng ilaw, at nakarating siya sa isang malinaw kung saan nanggagaling ang ilaw. Isang lalaki na may hawak na tungkod at isang babae ang lumitaw mula sa ilaw, at iniisip ng batang lalaki na baka sila'y mga alien na pumunta upang sakupin ang Earth. Ang babae ay lumakad patungo at nagtanong sa pangalan ni Sato, at dahil cute siya, nangangamusta siya habang kinakausap ito. Sinabi sa kanya na kakaiba ang kanyang pangalan, at ipinakilala ang sarili bilang si Haim no Kana. Sinabi niya sa kanya na hindi niya pwedeng sabihin sa iba ang kanyang nasaksihan, at ipinagmamakaawa siya na kalimutan ito. Sinabi niya na magiging kaibigan siya nito bilang kapalit. Nag-shake hands sila, at may kakaibang damdamin si Sato tungkol sa kanya. Parang nararamdaman niya na ang kanyang buhay ay layunin na protektahan si Haim. Pagkatapos ni Sato muling magising mula sa alaala ng sandaling nakilala niya si Haim. 10 taon na ang nakalipas mula nang magkakilala sila, at mula noon, sila'y naging magkapitbahay at mga matalik na kaibigan. Si Haim ang naggising sa kanya, at nagpalitan sila ng magandang umaga. Sinabi ni Haim na handa na ang almusal niya. Inihanda niya ang isang handaan para sa kanya, at tinanong siya ni Sato kung hindi ba masyadong maaga para sa mabigat na almusal. Sinabi ni Haim na tapos na ang klase pagkatapos ng araw na iyon, kaya't siya'y nagising ng masigla. Magkaibigan sina Haim at Sato mula pa nung bata pa sila, at lumipat si Haim sa katabing bahay mga 10 taon na ang nakararaan. Kasama niya ang kanyang lolo sa apartment. Tinitigan ni Sato siya at sinabi na marami na siyang pagbabago mula noong magsimula silang mag-high school. Sinabi niya na dati tahimik si Haim, at sinabi ni Haim na lalo pa siyang napapansin ngayon dahil sa kanyang blonde na buhok. Sinabi niya kay Sato na sa kabila ng lahat, isang prinsesa siya at kailangan niyang maging malakas. Sinabi ni Sato sa kanya kung ano ang ibig sabihin niya dahil sinasabi na niya ito ng ilang taon mula nang magkakilala sila, ngunit hindi siya sumasagot. Natapos ni Sato ang kanyang almusal, at lumabas sila ng kanyang apartment. Binati ni Haim ang kanyang lolo, na nagdidilig ng kanyang mga bulaklak, at batiin din siya ni Sato bago sila umalis. Sa daan, tinanong ni Haim si Sato kung uuwi na ang kanyang ama, at sinabi niya na malamang ay hindi pa hanggang dulo ng summer break. Sinabi niya kay Haim na sanay na siya dito. Tinitigan ni Sato ang kanyang kwintas na may 2 singsing. Naalala niya noong bata pa sila, tinanong niya ito, at sinabi ni Haim na ibibigay niya ang isa sa kung sino man ang kanyang pakakasalan. Sinabi niya kay Sato na dapat silang magpakasal paglaki nila. Patuloy na tinitigan ni Sato ang mga singsing, at napansin ito ni Haim. Sinabi niya kay Sato na hindi niya ito pwedeng makuha dahil napakahalaga sa kanya. Patuloy siyang naglakad, ngunit tumigil si Sato saglit, malungkot dahil naloko siya sa pangakong bata ni Haim. Tinignan siya ni Haim at sinabihan na kailangan nilang magmadali o may iwan sila. Ito'y biglang nagbalik siya sa katotohanan, at nagmadali siyang humabol. Ang klase ni Haim ay naglabas na ng kanilang final na mga resulta, at may ilan sa kanyang mga kaklase na hindi masyadong masaya sa kanilang mga marka. Ipina-flash ni Haim ang kanyang resulta na may mahusay na marka, at pinupuri siya ng kanyang mga kaklase dahil sa pagiging matalino. Sinabi niya sa kanila na wala nang ibang magagawa ang isang prinsesa kundi ang maging matalino, at sinabi ng mga kaklase niya na nananamit na naman siya ng pagiging prinsesa. Ang kaibigan ni Sato ay malungkot na siya'y mag-isa sa panahon ng summer break. Sinabi niya kay Sato na hindi na niya kailangang mag-alala dahil sobrang swerte siya at may girlfriend na siya. Hindi naiintindihan ni Sato ang ibig sabihin niya, at inilagay ng kaibigan ang kanyang mga kamay sa balikat ni Sato nang may kapahayagan. Sinabi niya sa kanya na nakikita niya itong pumapasok sa paaralan kasama si Haim araw-araw. Sinabi ni Sato na magkapitbahay lang sila, at sinabi ng kanyang kaibigan na hindi dapat siya maging kontento sa pagiging magkaibigan lang. Si Sato ay nakatanggap ng isang mensahe, at biglang nawala sa kanyang mga iniisip habang tinitignan ang kanyang cellphone. Si Haim ang nag-text sa kanya na nagsasabing dapat silang magpunta sa summer festival pagkatapos ng klase. Binigay niya ang oras at lokasyon kung saan sila magkikita, at nagtataka si Sato kung bakit siya ini-text ni Haim. Sa hapon, si Haim ay naghihintay sa itinakdang lugar nang dumating si Sato. Sila ay nagtungo sa lokasyon ng festival, at napakatuwa si Haim. Tinanong niya si Sato kung naaalala ba niya noong pumunta sila sa festival bilang mga bata at nawala sila.
Naalala niya kung paano siya hawak ni Sato sa kamay sa buong paglalakad upang hindi sila maghiwalay. Sinabi niya sa kanya na siya'y kanyang tagapagtanggol noon at tinanong siya ni Sato kung hindi ba siya pa rin ang kanyang tagapagtanggol ngayon. Sinabi niya sa kanya na ang panahon ang magtuturo at patuloy silang naglakad. Si Jaime ay huminto sa isang tindahan upang kumuha ng cute na sausage. Kinakain niya ito habang naglalakad sila sa buong lugar ng festival at napansin ni Jaime ang isang plushie na gusto niya. Sinabihan niya si Sato na maglaro ng laro at kunin iyon para sa kanya. Binayaran ni Sato ang manager ng tindahan at naglaro ng shooting game. Hindi na siya kontento sa kasalukuyang sitwasyon at ginamit niya ang lahat ng kanyang makakaya habang tinutok ang baril upang makuha ang plushie para kay Jaime. Si Jaime ay lubos na natuwa. Sa gabi, umalis sila sa lugar ng festival upang maglakbay patungo sa isang malapit na burol. Si Jaime ay tumitig sa kalangitan ng gabi at tinipon ni Sato ang lakas ng loob na sabihin sa kanya ang kanyang matagal nang ikinakatakot na sabihin. Sinabi niya sa kanya na siya ay in love sa kanya, ngunit biglang naputol ang kanyang sasabihin dahil sa tunog ng furry works. Tinitigan ni Jaime ang mga ito at sinabi sa kanya na maganda ang mga ito. Sinabi niya sa kanya na mayroon siyang hindi magawang sabihin sa kanya sa loob ng ilang panahon at hindi makapaniwala si Sato sa kanyang narinig. Iniisip niya na marahil pareho ang nararamdaman nila, ngunit sinabi sa kanya ni Jaime na aalis siya at nasaktan si Sato. Tinanong niya kung kailan siya aalis at sinabi sa kanya ni Jaime na aalis siya kinabukasan papunta sa lupaing pinagmulan ng kanyang lolo na napakalayo. Bumalik sila sa kanilang mga apartment at nagpasalamat si Jaime sa kanya habang binubuksan ang pinto ng kanyang apartment. Gusto sana ni Sato na sabihin ng isang bagay sa kanya, ngunit siya ay pinutol nito, binabati siya sa pagpayag na manood ng furry works kasama siya. Tinanong siya ni Sato kung wala bang paraan para mapanatili siya at sinabi sa kanya ni Jaime na wala. Sinabi niya sa kanya ang kanyang palm at nagmadali papasok sa kanyang apartment, isinara ang pinto. Nagtataka si Sato kung saan pupunta si Jaime na napakalayo. Si Sato ay nagpapahinga sa kanyang kama. Sa pagtingin niya sa nakaraan, napagtanto niya na hindi niya alam ang kahit ano tungkol kay Jaime, kabilang na ang araw na nakilala niya ito. Bigla na lang sumiklab ang gabi at nagmadali si Sato palabas ng kanyang apartment upang makita ang kaparehong ilaw sa nakita niya ng 10 taon na ang nakakaraan. Naalala na niya ang kakaibang pangyayari noong gabing iyon. Si Jaime ay tumatayo sa harap ng ilaw at siya ay papasok na sana nang biglang sumigaw si Sato ng kanyang pangalan. Sinabihan niya ito na huwag umalis, ngunit sinabi sa kanya ni Jaime na dahil naaalala na niya, dapat ay maintindihan na rin niya. Sinabi niya sa kanya na hindi necessarily siya lilipat, kundi babalik siya sa ibang mundo para ikasal, at nabigla si Sato sa narinig. Sinabi niya sa kanya na tunay nga siyang isang prinsesa at kailangan niyang gawin iyon. Sinabi niya kay Sato na maghintay, ngunit sinabi sa kanya ni Jaime na palem at naglakad papasok sa ilaw. Nagmadali si Sato papalapit, sumisigaw ng pangalan niya at sinubukan siyang pigilan, ngunit huli na siya. Tumayo siya doon, nagtataka kung bakit siya pumunta sa pinagmulan ng ilaw. Sa pagtatapos, iniiwasan niyang isipin ang bagay na iyon habang nagmamadali siyang pumasok din sa ilaw. Si Sato ay bumukas ang kanyang mga mata at nakakita na siya ay nasa gitna ng seremonya ng kasal. Napansin siya ng isa sa mga bisita at nagtataka kung sumunod siya kay Jaime. Ang pari ay nasa proseso ng pagsesil ng kasal sa isang halik nang mapansin din si Sato. Tinanong siya ng pari kung sino siya, ngunit sumigaw si Sato ng pangalan ni Jaime. Siya ay lumingon at tumingin sa kanya at tinanong siya ng kanyang kasintahan kung sino si Sato. Bigla, isang itim na dragon ang sumulpot sa bintana at sinabihan si Jaime ng kanyang kasintahan na umatras. Sinabi ng kanyang lolo sa lahat na tama ang kanilang ginawa na itago siya sa ibang mundo dahil ang mga abyssal creatures ay naghahabol sa kanya. Siya ay tumalon patungo sa mga sundalong makakasama sa pagsugpo sa dragon. Nagulat si Sato na makita siya at tinawag niya ito. Tinanong siya ng lolo ni Jaime kung ano ang ginagawa niya roon, ngunit habang ito'y nabibingi, sinugod siya ng dragon at itinulak siya sa pader. Alam ng lolo ni Jaime na kailangan nila ang singsing ng liwanag. Tinawag si Jaime sa kanyang tunay na pangalan, na si Crystal, at sinabihan siya na ibigay ang singsing sa prinsipe. Ang dragon ay dumadaan patungo kay Sato, at napagtanto ni Crystal na siya ay nanganganib, kaya't hinailan niya ang singsing mula sa kanyang kwintas. Siya ay nagmadali patungo kay Sato at nagbigay ng halik sa kanyang mga labi na nagpapaliwanag dito. Binigyan niya si Sato ng isang singsing at ipinwesto ang isa sa kanyang daliri, at sila'y kumislap. Tinanong ng lolo niya kung ano ang kanyang ginawa,
at ang kanyang kasintahan ay galit dahil siya'y nagastosan ng pera para sa walang kabuluhang kasal. Iniwan niya iyon at ibinato ang kanyang tibak kay Seto, na ito naman ay nahuli. Nai-excite si Seto na hawakan ng totoong tibak at tinanong siya ng kanyang kasintahan kung ano ang dapat niyang gawin dito. Ang itim na dragon ay nasa likod niya at sinabi sa kanya ni Crystal na mag-ingat. Ang singsing sa kanyang daliri ay kumislap at ang tibak ay nag-illuminate. Sumugod ang dragon sa kanya at bagaman hindi niya alam ang kanyang ginagawa, alam niyang kailangang patumbahin niya ang dragon. Binuhusan niya ang kanyang tibak at isang ilaw na arc ang lumitaw, pumutol sa dragon sa gitna, ngunit siya'y gumuho pagkatapos. Siya ay nagising kinabukasan na may nararamdaman si Crystal sa kanyang tabi at tinanong siya kung nasaan sila. Sinabi niya sa kanya na nasa bedroom ng royal couple siya at siya ay nagulat. Tinanong siya ni Crystal kung naaalala niya ang nangyari, lalo na ang halik. Naalala niya ang lahat at siya ay kumbinsido na gusto siya ni Crystal. Sinabi niya sa kanya na dapat sana'y ikakasal siya sa prinsipe, ngunit hindi niya ito kilala at ayaw niyang ikasal sa isang estranghero. Sinabi niya na simula noong nakita niya ang pamilyar na mukha, siya ay lumapit dito. Sinabi niya sa kanya na sa kanya ngang pagkakamali siya'y napili bilang kanilang tagapagtanggol at humingi siya ng paumanhin. Sa isa pang kwarto, sinabi ng mga bisita sa prinsipe na magagalit ang kanilang emperador kapag narinig na hindi nakakasal ang kanilang anak sa prinsesa. Sinabi ng prinsipe na ang prinsesa ay may karapatan na pumili ng tagapagtanggol na magliligtas sa kanilang mundo. Pumasok ang lolo ni Crystal kasama si Seto at Crystal. Sinabi niya sa mga opisyal na binigyan niya sila ng pagkakataon na makipag-usap kay Seto dahil gusto nilang makita ito, pero kailangan ding makita ng iba. Sinabi niya kay Seto na sundan siya habang binubuksan ang pinto papunta sa isang plataporma sa harap ng isang malaking audience. Ini-introduce siya ng isang tagapagsalita at sinabihan siya ng lolo ni Crystal na magsalita habang sumisigaw ang mga tao ng kanyang pangalan. Sinabi ng lolo ni Crystal na siya ang kanilang pinakamalaking pag-asa at hindi niya dapat silang biguin. Tinawag ni Seto ang lakas ng loob na sabihin na siya ang bagong ring king nila na sumisigaw na parang takot na takot. Ngunit tinanggap ito ng mga tao at masigla nilang sinasalubong siya. Sa kalaunan, si Seto ay nagpapalamig sa mainit na paliguan at iniisip niyang hinayaan niya ang mga bagay na sumiklab sa kanyang isipan. Pumasok si Crystal at tinanong siya ni Seto kung ano ang ginagawa niya roon. Humingi ito ng paumanhin sa pagbibigay sa kanya ng singsing at pagsangkot sa kanya sa kanyang gawain. Sinabi niya sa kanya na magiging maayos naman ang lahat dahil summer break sila at siya ay hinirang ng Donya ng Liwanag. Tinanong niya siya kung kailangan pa niyang manatili sa mundo na iyon at sinabi niya sa kanya na wala siyang magagawa. Sinabi ni Seto na dahil mananatili siya, mananatili rin siya kahit galing siya sa ibang mundo. Sinabi niya na dahil ang halimaw ay nagsusunod sa kanya at sa singsing at siya lamang ang makakapigil sa mga halimaw, lagi siyang mananatili sa kanyang tabi. Sinabi ni Crystal na ang royal weddings ay para lamang sa palabas at hindi niya ito kailangang seryosohin. Sinabi ni Seto na kahit na impulsively siya'y pinili niya, iyon ay nagpapakasaya sa kanya. Isang babala ang nagugunaw habang inaatake ng mga halimaw mula sa abis ang lungsod. Nagbihis sina Seto at Crystal at sumama sa mga gwardya sa pintuan ng kastilyo. Iniulat nila ang tungkol sa mga halimaw at humingi ng tulong kay Seto. Sinabi ni Crystal na hindi marunong makipaglaban si Seto, ngunit sinabi ng kanyang lolo na kailangan niyang makipaglaban habang suot ang singsing. Sinabi ni Seto na tutulong siya at ibinigay sa kanya ang isang palakol. Sinabi ng lolo ni Crystal na ang singsing ay utol sa kasamaan, bibigyan siya ng lakas, at bibigyan siya ng kakayahang linisin ang anuman na hawak niya. Sinabi niya na ito ay lumilikha ng mga armas na perpekto para sa pagwasak ng mga halimaw mula sa abis. Ang palakol ni Seto ay nagsimulang kumislap at sinabi niya kay Crystal na gagawin niya ang lahat ng kaya niyang gawin upang protektahan ang kanyang mundo dahil alam niya kung gaano ito kahalaga sa kanya. Inikis siya niya ni Crystal at sinabihan siya na pumarito at talunin ang kalaban. Sinabi niya sa kanya na gagawin niya iyon at babalik sa kanya. Nagpapatuloy ang kwento na may isang katulong sa kastilyo na inatake ng isang abyssal creature at iniligtas siya ni Sato. Sinabihan niya ang katulong na lumigtas sa kaligtasan at iniisip niya na siya ay nakabasag na ng 3 monsters ngayon, ngunit naubusan na siya ng lakas matapos ang ilang swings noong huli. Sinabi ni Alabaster sa kanya na ito ay dahil sa halik ng prinsesa at ipinaliwanag niya na ang pinagmumulan ng lakas ng singsing ay ang kapangyarihan ng kanilang bond. Binanggit niya na ito rin ang tungkulin ng prinsesa na tulungan ang king ng singsing habang siya ay papasok sa laban,
ngunit mahirap pa rin para kay Sato na mapanatili ang kapangyarihang ito ng matagal. Sinabi niya kay Sato na huwag siyang mag-alala dahil tutulungan niya ito, at tinanong ni Sato si Alabaster kung siya ba ay talagang malakas, gaya ng sinasabi ng iba na siya ay isang dakilang pantas. Binanggit ni Alabaster na siya ay malakas nga, at pagkatapos ay dumating ang leader ng mga kaaway. Nakapansin ito ng Ring of Light sa kamay ni Sato, at kinilala ito ni Alabaster bilang ang Knight ng Abyss King. Walang kamalay-malay, sinugod ni Sato ang Knight, ngunit itinigil siya ng Knight sa isang atake, at binasag nito ang kanyang sandata. Napagtanto ni Sato na siya ay buhay pa at nagtaka kung iniligtas siya ng kapangyarihan ng singsing. Pagkatapos ay hiningi ni Alabaster kay Sato na tumakbo, at pareho silang pumasok sa loob ng kastilyo, ngunit hinabol sila ng dalawang abyssal creatures. Habang sila'y tumatakbo, tinanong ni Sato si Alabaster kung ano iyon dahil hindi niya ito maabot. Binanggit ni Alabaster na iyon ay ang Knight ng Abyss King, isang nakakatakot na halimaw na may kakayahan na mag-utos ng malakas na magic. Nagtaka si Sato kung hindi nila ito maipaglalaban gamit ang kapangyarihan ng singsing, at hiningi ni Alabaster na itabi na lang ang usapang iyon para sa ibang pagkakataon. Ginamit niya ang kanyang magic upang pigilin ang mga abyssal creatures na sumusunod sa kanila. Pagkatapos, sinubukan nilang tumakas muli, ngunit napagtanto nilang ang Knight ng Abyss King ay nagbabawal sa kanilang daan, at ang prinsipe na kanilang nakasalubong kanina ay nagtagumpay na magbigay surprise sa atake sa Knight. Binanggit niya na mayroon siyang inihanda na kalisya para sa kanilang pagtakas, at sinabi ni S na nasa loob pa rin ng kastilyo si Hemi. Hiniling ng prinsipe na huwag na itong alalahanin, at pagkatapos ay sila'y tumakas mula sa kastilyo. Kasama rin siya sa kalisya, at natutuwa siyang makita na si Sato ay nasa mabuting kalagayan. Sinabi ng prinsipe sa kanila na nakuha rin ng mga halimaw ang Southern Tower, kaya't siya na lamang ang nagdesisyon na iligtas ang prinsesa bago ito mapahamak. Nagtanong si Sato sa kanya ng kanyang pangalan, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Mararji bilang Jerez, ang ikalawang prinsipe ng Jazara Empire. Nahihirapan si Sato sa pagbigkas ng pangalan niya, at sinabi ng prinsipe na pwede siyang tawaging Mars. Pagkatapos ay tinanong ni Sato si Alabaster kung magiging maayos si Nokentika, at sinabi ni Alabaster na sa ngayon, ang Abyss King ay sinusundan ng Ring King. Kapag nalaman nito na umalis na sila sa kastilyo, magsisimula ang mga halimaw na maghanap sa kanila, at hindi na dapat magkaroon ng iba pang mga biktima. Sinabi niya na halos imposible para sa kanila na talunin ang Knight ng Abyss King nang walang kapangyarihan ng liwanag, at iniisip ni Sato na siya ang dapat na magtalo dito. Ipinaliwanag ni Alabaster na sila ay nasa takbuhan dahil ang kapangyarihan ni S bilang Ring King ay hindi pa lubos na malakas, at para sa kanya na maipakita ang kanyang buong kapangyarihan, kailangan niyang magtipon ng 4 pang singsing. Natanto ni Sato na kailangan niyang pakasalan ang 4 pang mga babae, at sinabi ni Alabaster kay Sato na ang polygamy ay mali, at ito ay dapat maging kakaiba at siya ay mabubuhay sa pinakamalaking pangarap ng isang lalaki. Kasunod nito, nakikita natin siya na nagpapanggap na hindi siya naapektuhan dito, ngunit siya ay naapektuhan. Pagkatapos ay nagkatang eksena sa grupo na nagpapareserba ng kwarto sa isang inn, at mayroon na lamang 2 kwarto ang natitira. Sinabi ni Alabaster na mananatili siya kasama ang prinsesa, dahil hindi nila ito maiwan mag-isa, ngunit mukhang ayaw niya ng ganito si He. Sinabi ng prinsipe na dapat siyang mag-share ng kwarto sa kanyang asawa. Pagkatapos ay nagkatang eksena sa grupo na nagkakaroon ng isang pulong, at sinabi ni Alabaster na siya ay magbibigay instruksyon kay Sato ukol sa tunay na tungkulin ng Ring King. Binanggit niya na noong mga nakaraang panahon, ang Abyss King ay naglalayon na magpasuko ng mundo sa kanyang madilim na kapangyarihan. Walang katapusang puwersa ng mga halimaw ang nagsalakay, nagdala ng paghihirap sa mga tao, at maraming bansa ang nawasak sa harap ng nagbabalik na kalamidad. Upang itaboy ang dilim na ito, nilikha ng Ring King ang mga singsing na may imbentong kapangyarihan, at bawat singsing ay naghahari sa isang elemento: liwanag, apoy, tubig, hangin, at lupa. Ginamit ng Ring King ang kanilang mga kapangyarihan upang isara ang Abyss King matapos ang mahabang laban. Pagkatapos nito, ang 5 ring ay ibinigay sa kanyang 5 asawa at dinala sa kanilang mga kinabibilangang 5 bansa, at ito ay ipinamana sa mga sumunod na henerasyon, naging 5 singsing ng kasal na nagpapatunay ng ugnayan ng prinsesa sa Ring King. Ngayon, ang Abyss King ay nabuhay muli, at sinusubukan niyang makamit ang kanyang kapangyarihan. Ang tungkulin ng Ring King ay itaboy ang Abyss King gamit ang 5 singsing, na maaring kolektahin niya sa pamamagitan ng pagpapakasal sa 5 prinsesa. Pagkatapos nito, nagkatang eksena sa kwarto ni Sato, at nag-iisip siya tungkol dito.
Tinanong niya si Alabaster na huwag masyadong isipin ito dahil ang kanilang kasal ay pekeng. Biglang nagsimulang masaktan ang katawan ni Sato at nagtaka siya kung na-injure siya sa laban. Nag-aalala siya kay Himay at hiningi niya kay Himay na tanggalin ang kanyang shirt. Ginawa ito ni Sato at napansin ni Himay ang maraming sugat sa kanyang likod. Iniisip ni Himay na ito ang kanyang kasalanan dahil siya ang pumili sa kanya na maging ringking at tumakbo siya na umiiyak. Pagkatapos ay lumabas si Sato upang hanapin siya at nakatagpo niya si Mars. Tinanong niya si Mars kung nakita niya siya na dumaan dito at sinabi ni Mars na tumakbo ito papunta sa kanya. Sinabi niya na mukhang mabigat na pasanin ang maging ringking at siguro'y napapagod na si Sato. Binanggit ni Sato na hindi ito ang totoong sitwasyon at sinabi ni Mars na dapat magpasalamat si Sato sa kanya dahil niligtas siya mula sa kanyang tungkulin bilang ringking. Binanggit niya na malamang ay mahalaga siya para kay Sato dahil sinusundan niya siya mula sa kanyang mundo. Sinubukan ni Sato na itanggi ito, ngunit sinabi ni Mars na iniwan niya ang kanyang buhay para sa pagmamahal at dapat siyang ipagmalaki ito dahil ang ganitong gawain ay hindi madali. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Mars sa pag-aaksaya ng oras ni Sato at sinabi sa kanya na ang prinsesa ay nararapat na sa likod ng bahay. Si Sato ay tumakbo papunta sa kanya at nagawang ipahayag ni Mars ang handgering magkaroon ng tapang na tulad niya. Natagpuan ni Sato siya at sinabi sa kanya na gusto niya siya. Sinabi niya na hindi ito sa kaibigan, ito ay para sa isang babae at nandito siya dahil sa sariling desisyon niya. Binanggit niya na hindi niya dapat sisihin ang sarili para sa kanilang sitwasyon at sinabi niya na tila ba't nagpa siya na si Sato. Binanggit niya na siya ay patuloy na nag-aalala at sinabi na niya na nais niyang kalimutan ang kanyang buhay bilang Hinanoka at tuparin ang kanyang tungkulin bilang prinsesa ng liwanag. Para sa kapalaran ng mundo, handa siyang magpakasal sa isang lubos na estranghero at magbigay ng mas malalim na sakripisyo. Ngunit nang sumunod siya sa kanya sa mundo na ito, nawala ang kanyang determinasyon dahil mayroon na siyang pagkakataon na magpakasal sa taong mahal niya. Sinabi niya na alam niyang ang kanyang asawa ay ang Ring King at siya ay nasasaktan sa laban at may obligasyon siyang magpakasal sa iba pang mga prinsesa. Hindi niya nais na dumaan ang lalaki na kanyang minamahal sa lahat ng ito, ngunit hindi niya ito mapigilan. Humingi ng paumanhin si Sato dito at binanggit ni Mars na ititigil na niya ang pag-aalala dito. Binanggit niya na magpapasya siya at sinabi na niya na nais niyang maging tunay na asawa ni Sato at tulungan itong tuparin ang kanyang tungkulin bilang Ring King. Tinanong niya si Sato kung tatanggapin niya siya bilang asawa at pumayag si Sato. Pagkatapos nito, nag-cut ang eksena sa kanilang dalawa sa kanilang kwarto at medyo awkward ang atmosfera dahil sa naganap. Nagtataka sila kung ano ang kanilang gagawin ngayon at nahihiyang sinabi niya na handa na siyang maging tunay na asawa ni Sato ngayon. Binanggit ni Sato na itinutulak siya pababa at nagtaka kung dapat ba niyang ituloy ito. Iniisip niya na hindi ito tama at napansin na siya ay naguguluhan. Binayaan niya siya at sinabi sa kanya na hindi dapat gawin ito ng ganito. Binanggit niya na inantay niya ito ng 10 taon para sa sandaling ito at nais niyang ang kanilang unang pagkakataon ay mas matamis kaysa dito. Binanggit niya na ang pagmamadali ay hindi tugma sa kanilang dalawa at sinabi niya na dapat nilang paglaanan ng oras ang mga bagay na ginagawa ng mga mag-asawa. Pagkatapos ay nag-share sila ng isang halik. Kinabukasan, tinanong ni Alabaster ang dalawa kung nakatulog ba silang maayos at sinabi ni Himay na siya'y nakatulog, ngunit iniisip niyang hindi siya nakatulog ng maayos pagkatapos ng mga naganap. Nalulungkot si Alabaster na walang nangyari kahit na maganda ang mood na namamagitan sa kanila at hindi makapaniwala ang dalawa na si Alabaster ay nagmamasid sa kanila. Binanggit ni Alabaster na okay lang dahil nadagdagan ang kanilang pagsasama at ito ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng Ring King. Pagkatapos ay dumating si Mars at ibinigay niya kay Sato at Himay ang mga balabal dahil masyadong mataas ang kanilang mga damit para sa mundong ito. Sinabi ni Alabaster sa kanila na ngayon ay tatanggo sila sa bansa ng mga elves at binanggit na ang kanilang bansa ng kaalaman ay kilala bilang Lanka of the Wind. Sinabi niya na ang Ring of Wind ay ang pamanang alahero ng mga elves at binanggit na ang mga elves ay isang lahing maganda at iniisip kung ito ay nakakapag-excite kay Sato. Binanggit ni Himay na siya ang tunay na asawa ni Sato at sinabi ni Sato na alam niya ito. Nakita natin ang prinsesa ng mga elves sa Lanka at iniisip niya na nakakasuka ang Ring King. Nakita natin si Sato at ang iba malapit sa Baratie. Binanggit ni Alabaster na ang Baratie ay huminto sa mga pagsalakay ng iba't ibang lahi at ngayon ang bansang ito ay hindi na tulad ng dati. Natuklasan natin na isang beses nang nagpunta si Alabaster dito at sa oras na iyon, wala pang Baratie.
Nagdatingan naman ng isang hayop na tulad ng oso at ito ay sumubok na atakihin si Sato at ang iba. Tumakbo ang grupo mula dito, ngunit wala silang mapuntahan dahil sa Baratie. Narinig ni Sato ang boses ng isang tao na nagsasabing lumapit siya at pumasok sila sa loob ng isang puno at binuwal ng Baratie ang oso. Pagkatapos ay nakilala nila ang mga tao na narinig ni Sato na boses at nagtataka sila kung ano ang mga tao na ito ay ginagawa rito. Napansin ni Sato na mga elves ang mga ito at nagpasalamat si Alabaster sa kanila sa pagligtas at sinubukan niyang ipaliwanag ang kanilang sitwasyon, ngunit nagsalita si Sato ng hindi tamang oras at binanggit na siya ang Ring King at narito siya para sa kanilang prinsesa. Sinabi ni Himay sa kanya na hindi dapat niya ito sinabi ng ganoon dahil hindi lahat ng mga bansa na may mga singsing ay handang sumali sa kanilang hangarin. Binanggit ng mga elves na dadalhin nila sila sa palasyo, ngunit malamang na hindi magiging maayos ang mga bagay. Binanggit ng mga elves na kailangan nilang dumaan sa mga ugat ng malaking puno na ito upang marating ang langka, at binanggit na ang makitid na daang ito ay hindi komportable ngunit ito ay nagpapigil sa malalaking halimaw na pumasok sa lungsod. Pagkatapos ay pumasok sila sa lungsod at dinala sila ng mga elves sa sailungan. Napansin ni Sato na walang tao sa trono at natagpuan ni Himay ang prinsesa sa likod ng trono. Iniisip niya na ang prinsesa ay maingat sa kanila at ipinakilala ni Sato ang kanyang sarili sa kanya bilang ang Ring King mula sa ibang mundo. Sinabi ng prinsesa na kasal na si Sato at nagtataka kung ito ay nangyari na. Hindi makapaniwala si Himay na ito ang unang bagay na tinanong niya at sinubukan niyang sagutin, ngunit binanggit ng Elven prinsesa na siya ay nagsasalita tungkol sa isang halik. Sinabi ni Sato na oo, at iniisip ni Himay na hindi ito dapat mag-alinlangan. Binanggit ng prinsesa na ang Ring King ay mayroon ng Ring of Light at hiniling sa Elven prinsesa na sundan ng tradisyon at ibigay ang kanyang singsing upang talunin ang Abyss King. Binanggit ng Elven prinsesa na ang paghalik ay sobrang bastos at tumakbo siya palayo. Nabigla si Sato sa nakita niya. Ang prinsipe ng bansa, na pinangalanang si Jade Lamka, ay pumunta doon at binanggit niya na ang kanyang kapatid ay isang hopeless shut-in. Sinabi niya na hindi madaling kumuha ng singsing mula sa kanya at tinanong siya ni S kung sino siya. Nagpakilala siya at binanggit niyang ang prinsesa na tumakas ay si Nephites, ang kanyang kapatid. Nagtataka siya kung si Sato ang bagong Ring King na pinag-uusapan ng mga tao at binanggit ni Sato na naririnig niya ito. Tinawag ni Jade ang kanyang mga bantay at sila ay pumalibot kay Sato. Dinala nila siya at sinabi ni Jade na pananatilihing bantay siya ngayon. Sinabi niya na ang iba ay ituturing na mga dignitary at pagkatapos ay ibinukod ni Jade si Sato sa isang piitan. Tinanong si Sato kung may nagawa siyang mali at sinabi ni Jade na sensitibo ang kanyang kapatid, si Nephites. Sinabi ni Sato na tila siya'y medyo mahiyain at kumikilos na parang isang bata at nagalit si Jade at sinabihan si Sato na hindi na angkop sa kanya ang mga pamantayan na iyon. Binanggit niya na si Nephites ay ang kanyang anghel at siya ay walang malay at mabait. Sa kabila ng kanyang mayanhing kilos, siya ay lubos na nagmamahal sa kanyang kuya at siya ay isang mabait na batang babae. Natuklasan natin na obsessed si Jade sa kanyang kapatid at binanggit ni Jade na dahil sa iba't ibang dahilan ay hindi pa ito lumalabas ng Royal Palace. Hindi siya sanay na makakita ng mga outsiders at siya ay masyado pang bata para sa kasal dahil siya ay 54 na taong gulang lamang. Binanggit niya na bilang kanyang mas matandang kapatid, ang kanyang tungkulin ay pangalagaan at alagaan siya at sinabi niyang si Sato ay mananatili dito sa susunod na 80 taon. Binanggit niya na sa oras na iyon, mas magiging matatag na ang kanyang kapatid at umalis siya. Pagkatapos, nagtanong ang isa sa mga elf kay Jade kung sigurado ba siya dito at sinabi ni Jade na hindi na mahalaga. Kahit ang Abyss King ay hindi kayang mag-penetrate sa hangin na barikada at makarating sa kanilang bansa. Binanggit niya na ang kanilang pangunahing prioridad ay protektahan ang pinagmula ng barikadang ito na ang Ring ng Hangin. Makikita natin na 3 araw na mula nang isara si Sato at nagtataka siya kung dito na siya mamatay. Isang elven woman ang lumapit sa kanya at nagtataka si Sato kung sino siya. Hinihiling ng babae sa kanya na babaan ang kanyang boses at tinanong siya kung bakit siya nagtatangkang magtipon ng 5 rings. Nagtataka siya kung ginagawa niya ito para sa kapangyarihan o para sa pag-aasawa ng magagandang prinsesa at binanggit ni Saturday na gusto niyang gawing masaya ang kanyang minamahal. Sa pagkakarinig nito, sinabi ng babae na weirdo si Saturday para magmatsyag sa isang babae kahit na mayroon na siyang kapangyarihan ng mga rings at sinabi niya na hinahangaan niya ito. Pagkatapos ay hinihiling ng babae kay Sato na sumama sa kanya at ipinapakita niya sa kanya ang isang lihim na daanan.
Nagtataka si Sato kung bakit siya tumutulong sa kanya at sinabi ng babae na siya ay isang taong nagtatanggol sa kinabukasan ng bansang ito. Ang Ring King lamang ang may kapangyarihan na labanan ng Abyss King, ngunit isinara siya ni Jade kahit na alam niya ito dahil gusto niyang panatilihing nakabantay ang barikada. Binanggit niya na ang barikada ay isang kulungan na nagpapanatili sa kanilang mga tao dito, at pagkatapos ay dinala niya si Saturday sa lugar kung saan nakatago ang ring ng hangin. Napapansin ni Saturday ang singsing sa mga kamay ng mga rebulto sa silid, at nagtataka siya kung bakit ang singsing ay nandito at hindi kasama ng prinsesa. Mayroon namang paparating sa silid, at nagtago ang babae kasama si Saturday. Nagtataka si Saturday kung ano iyon, at nalaman niyang ito ay ang prinsesa, si Nephrites. Pagkatapos ay nanalangin siya sa mga rebulto, tinatawag ang mga ito na ina at ama, at sinasabi niya sa kanila na dumating ang Ring King mula sa labas ng mundo. Siya ay kukunin ng singsing, ngunit hindi niya papayag ang dalhin siya sa labas ng mundo. Sinabi niya na gagawin niya ang sinabi ng kanyang ina, at hinihiling niya sa kanila na ipagpatuloy ang pagtatanggol sa kapayapaan ng bansang ito. Sa pagkakita dito, nagtataka si Saturday kung palaging nananalangin ba siya sa mga rebulto na iyon, at sinabi ng babae sa kanya na hindi mga rebulto iyon. Sila ay dalawang nakalulungkot na mga tagapangalaga na ang puso ay namatay na, at ang kanilang mga katawan ay naging bato, ngunit patuloy pa rin silang lumilikha ng barikada gamit ang kapangyarihan ng singsing. Sila ang dating hari at reyna ng mga Elven, at biglang sumigaw si Sato sa gulat. Naririnig ito ni Nephites, at sinubukan ni S na magpanggap na ibon lang iyon, ngunit tiyak na mayroong tao sa labas ang prinsesa. Hiniling niya sa kanilang lumabas. Iniwalat ni S ang kanyang sarili, at sa pagkakita sa kanya, sumigaw at nawala ng malay ang prinsesa. Inaga pa ni Saturday na hindi siya mahulog, at nang marinig ang sigaw niya, pumunta roon ang isang sundalo. Ang babae at si Sato ay umalis kasama si Nephites bago dumating ang sundalo doon, at tinanong ni S kung saan sila pupunta. Humiling ang babae kay S na magpakalma dahil siya ay isang matanda at kilala niya ang istruktura ng lugar na ito na parang ang likuran ng kanyang kamay. Pagkatapos, sa eksena ay ipinapakita si Jade na natuklasan na nawawala si Nephites, at tinanong niya ang lahat sa palasyo kung nakita nila ang kanyang kapatid. Pagkatapos, nakita natin sina Sato at Nephites sa isang silid, at naalala ni Saturday na sinabi ng matandang elder sa kanya na kilala niya ang prinsesa mula sa sandaling isinilang ito. Maaaring isang shot-in siya, ngunit matatag siya, at hindi dapat ito masyadong mabigat para sa kanya. Humiling siya sa Ring King na tuparin ang kanyang misyon at kumita ng kanyang singsing, at iniwan silang mag-isa. Pagkatapos, nagising si Nephites, at siya'y nagulat na makita ang Ring King. Hiniling ni Sato sa kanya na magpakalma, sinasabi na hindi niya siya sasaktan, ngunit sumigaw si Nephites kay Sato. Samantala, natuklasan ni Jade na wala si Saturday sa kanyang piitan, at napagtantong siya ang kumuha kay Nephites. Sinabi sa kanya ng matandang elder na tama siya, at binanggit niya na ang Ring King at ang prinsesa ay tumakas. Labis na naguguluhan si Jade sa marinig ito, at binanggit niya na masyadong takot si Nephites na tumakas kasama ang mga estranghero, ngunit sinabi ng elder sa kanya na harapin ang katotohanan. Binanggit niya na hindi na magsasabi sa kanya si Nephites na siya ay magmamahal sa kanya mula ngayon, at natakot si Jade sa marinig ito. Binanggit ng elder na kailangan ni Jade na magpalamig ng ulo, at sinabi sa kanya na ito ang kapalaran ng prinsesa na magmana ng ring ng hangin. Ang kanyang mga aksyon ay hindi para sa pinakamahusay na kapakanan ni Nephites, at sinabi ni Jade na mayroon pa rin ang kanyang mga magulang ang singsing, at protektado ng kanilang bansa ang kanilang barikada. Hindi na kailangan ni Nephites na magmana ng singsing, at binanggit niya na siya ay maghahanap sa tahanan ng matanda. Samantala, sa tahanan ng matanda, naghugas si Saturday ng kanilang mga damit pati na rin ang damit ng prinsesa, at humihingi ng paumanhin ang prinsesa sa kanya dahil pinahirapan niya siyang maghugas ng kanyang mga damit. Sinabi ni Sato na okay lang, dahil kailangan niyang maghugas ng kanyang mga damit sa anumang paraan, at takot ang prinsesa na kumakain siya sa harap ng Ring King. Nagtataka si Sato kung talagang nakakatakot ba siya, at sinabi ni Nephrite na oo. Binanggit niya na lumaki siya sa loob ng palasyo, at laging takot sa mga outsiders. Sinabi sa kanya na si S ay galing sa ibang bansa na hindi galing sa mundo na ito, at binanggit ni Saturday na oo, galing siya sa ibang mundo, ngunit wala siyang espesyal. Ang mga tao sa mundo na ito ay hindi nagkakaiba sa kanya, at nagtataka ang prinsesa kung ano ang mundo ni Saturday. Tinanong niya siya kung ito ba ay isang nakakatakot na lugar na puno ng mga halimaw, at sinabi ni Sato sa kanya na wala namang mga halimaw sa kanyang mundo. Sinabi niya na ito'y lubos na mapayapa, at ang prinsesa ay labis na nagtataka kung may mga elves sa kanyang mundo.
Sinabi ni S na wala sila at tinanong siya kung interesado siya sa kanyang mundo. Binanggit niya na iniisip niya na hindi niya magugustuhan ang ganitong bagay dahil nasabi sa kanya na siya ay isang shut-in at nalulungkot si Nephite sa marinig ito. Nagtataka si S kung masyado siyang bastos at binanggit ni Nephites na okay lang dahil lahat ay ganun ang sinasabi tungkol sa kanya, ngunit interesado pa rin siya sa labas na mundo. Gayunpaman, natatakot siyang malaman ang katotohanan. Nagbasa siya ng mga aklat tungkol sa labas na mundo na nakuha niya mula sa matandang elder at madalas niyang imahinasyon kung ano ang magiging tanawin sa labas. Ang simpleng pag-iisip lamang tungkol dito ay nagpapaligaya sa kanya at pakiramdam niya ay maaari siyang pumunta kahit saan, ngunit hindi pa siya umalis sa lugar na ito. Binanggit niya na wala siyang magagawa at sinabi ni S sa kanya na sila ay pareho. Binanggit niya na hindi siya dumating dito dahil sa kanyang espesyal na kapangyarihan, dumating siya rito upang maging kasama ang babaeng kanyang iniibig, at sinabi niya kay Nephites na bagaman mahirap, basta sinusubukan nila, maaari silang makahanap ng solusyon. Nephites nang mapalakas na sinabi na lubos niyang gustong mamuhay sa mundo ni Sato balang araw, at tinanong niya ito kung dadalhin niya siya doon. Sinabi ni S na oo, ngunit hiningi niya sa kanya na ayusin muna ang kanyang suot. Nang marinig ito, nahihiya si Nephites at nagtataka si Sato kung bakit hindi pa siya umalis sa lugar na ito kung sobrang interesado siya sa labas na mundo. Pagkatapos, lumabas sila at hiniling ni Jade kay Nephites na lumayo sa Ring King. Nagtago si Nephites sa likod ni Sato at nagulat siya sa nakita niyon. Pagkatapos ay lumabas si Nephites at binanggit na hindi tulad ng iniisip ni Jade ang Ring King. Sinabi ni Jade na niloko siya ng Ring King at binanggit niya na protektado ang kanilang bansa hanggang sa mayroon ang kanilang mga magulang ang Singsing. Sinabi ni Nephrite na hindi magbabago ang katotohanan na kailangan niyang magmana ng Singsing balang araw at hindi siya maaaring magtago sa proteksyon ng kanyang kapatid magpakailanman. Nagalit si Jade sa kanya at tinanong siya kung itatraidor niya ang kanilang mga magulang. Nang marinig ito, tumigil si Nephrite sa pagtutol at lumapit siya kay Jade. Binanggit ni Jade na hindi lamang tumakas ang Ring King mula sa kanyang piitan kundi dinukot din ang kanilang prinsesa at dapat siyang maghanda sa susunod na mangyayari. Pagkatapos, dumating ang matandang elder at sinabi niya na ito ang kanyang ginawa. Binanggit ni Jade na tinalo na ng elder ang linya ngayon at sinabi ng elder na hindi mas mabuti ang treato ni Jade sa Ring King. Binanggit niya na babantayan niya ang Ring King sa ngayon at pumayag si Jade. Ngunit binanggit niya na hindi pinapayagan si Saturday na makita si Nephrite muli. Pagkatapos, ang eksena ay napunta kay Saturday na nakikipag-usap kay Nephrite at tinanong siya kung nasugatan siya. Sinabi ni Sato na okay lang siya at napansin niya na tila lumapit siya kay Nephrite. Sato nagtatanong sa sarili kung seloso siya at nagtataka siya kung may mali ba roon. Binanggit ni Sato na wala naman at dumating ang matandang elder. Siya ay bumati sa Light Princess at ipinakilala ang sarili bilang Paradot, ang pinakamatanda sa mga elf sa LMA. Nagpakilala rin siya at tinanong ni S ang elder kung ang naging ganito si Nephites ay dahil sa kanyang mga magulang. Ipinaliwanag ni Paradot kung bakit nakapalibot ng barikada ang lakma at kung bakit ganoon ang ugali ng prinsesa. Binanggit niya na dati, ang ina ni Nef ay hindi ang unang sa linya na magmana ng trono. May mas matandang kapatid siya. Upang pigilan ng mga outsiders na magkaroon ng singsing, may kaugalian para sa mga prinsesang Elven na pumili ng kanilang mga asawa mula sa kanilang mga tao, ngunit ang mas matandang kapatid ay umibig sa isang BA hero. Isang tao siya, at nagdulot ito ng kaguluhan sa mga elves. Hindi nila nais na umalis ang BA hero na may dalang Ring of Wind, at iniisip nila na baka ang BA hero ay lumapit sa prinsesa upang makuha ang singsing. Mabilis kumalat ang mga chismis tungkol dito, at ang paranoia ay naging isang paniniwala. Ang pagmamahal ng prinsesa sa BA hero ay patuloy pa rin kahit matapos ang lahat ng ito, ngunit isang araw, iniwan ng BA hero ang prinsesa. Walang sino man ang nakakaalam kung pinatalsik sila ng kanilang mga tao upang protektahan ang singsing o kung pinatay siya, at hindi makapaniwala si Sato na maglalakas loob ang mga tao sa ganitong mga hakbang para sa mga singsing. Dumating si Alabaster, at binanggit niya na ang mga singsing ay naging simbolo ng kapangyarihan mula pa sa panahon ng mitolohiya. Naglilingkod ito bilang isang simbolikong pagpapahayag ng karapatan ng isang bansa para sa pag-iral, at binanggit ni Mars na kahanga-hanga para sa mga bansang walang singsing. Sinundan ni Paradot ang kwento, at binanggit niya na matapos malaman na wala na ang kanyang minamahal, umalis ang prinsesa sa bansa. Ngunit bago umalis, naglagay siya ng sumpa dito.
Binanggit niya na ang LMO ay anyas sa kalaliman at ang pamamana ng singsing ay mababawi. Sinabi ni Paradat na ang mga sumpa ay mabigat na pasanin para sa mga elves dahil mahabang buhay ang kanilang taglay. Binanggit niya na dahil sa sumpang ito, ang kanilang mga tao ay nabuhay sa takot, at habang tumatagal, dumadagundong ang takot sa higit pang mga tao, kabilang na ang pamilyang royal. Nangyari na ang mga magulang ni Neff ay namana ang singsing sa halip ng mas matandang kapatid, at dahil sa takot sa sumpa, ginamit nila ang kapangyarihan ng singsing upang palibutan ang LKA ng isang barikada ng hangin. Ito ay nagkamit ng halaga ng pagpapababang bato sa kanila, at bago sila maging bato, nagkasundo sila ng kasunduan ni Nephites, at ipinagbawal nila sa kanya ang lumabas sa barikada. Ito ang naging paraan kung paano napilipit ang bansang ito, at naniniwala si Nephites na kailangan niyang isugal ang kanyang buhay upang tuparin ang pangako na kanyang ginawa. Makikita natin si Nephites na naaalala ang pangako na kanyang ginawa sa kanyang ina, at naalala niya na hinihiling sa kanya ng kanyang ina na huwag lumisan sa bansang ito. Binanggit niya na patuloy niya itong babantayan hanggang sa tamang panahon at nagpaalam siya sa kanya. At umiiyak si Nephites habang naaalala ito. Pagkatapos ay nagkat ang eksena kay Alabaster na sinasabing sa kanya ni Sato na sasuko na sila sa Ring of Wind. Binanggit niya na habang nagpapabiye sila dito, malamang na lumalapit na ang hukbo ng Abyss King, kaya hindi sila maaaring manatili dito magpakailanman. Sinabi niya na hindi sila sasuko sa singsing na ito at babalik sila para dito mamaya, ngunit ang kanilang prioridad ay ang pagkolekta ng maraming singsing hanggat maaari. Binanggit niya na sa kasalukuyan, hindi kayang tapatan ni Sato ang Knight ng Abyss King. Naiintindihan ni S kung saan nanggagaling si Alabaster, ngunit nag-aatubiling makinig sa kanya, at tinanong siya kung nag-aalala ba siya para kay Nephites. Sinabi ni S na oo. Pagkatapos, napansin ni Jade na umaalis sila, at sa tingin niya ay maganda ito dahil ang kwento ng Ring King ay isang alamat, ang katotohanan ng kung saan ay hindi maaaring garantiyahin kahit ng tila walang kamatayan ng mga elves. At sinabihan siya ng isang tao na nakalabas na ang mga nilalang ng Abyssal sa hangin, isang malakas na halimaw ang palm unit sa butas dito, at ito'y nagpapadala ng mga halimaw sa loob. Napagtanto ni Jade na nagulat siya sa balita na ang barikada na ginawa ng kanyang mga magulang ay nasira, at nalaman niya na may higit pang mga halimaw na naghihintay sa labas ng barikada para atakihin. Makikita natin si Sato at ang iba na sinusubukang lumabas ng lungsod, ngunit napansin nila na pumapasok na ang mga nilalang ng Abyssal sa lungsod, kaya bumalik sila upang protektahan ang singsing. Maaaring hagkan niya si S upang bigyan ito ng lakas, at makikita natin na ang mga nilalang ng Abyssal ay nagdudulot ng gulo sa lungsod. Binabalita ng matanda kay Nephites na napatid na ng mga nilalang ng Abyssal ang barikada, at tinanong siya kung mananatili ba siyang nakaupo lamang. Binanggit ni Nephites na aalagaan ng kanyang kapatid ang lahat ng bagay, at sinabi niya na ipinangako niya sa kanyang ina na mananatili siya dito at maging tahimik. Sinabihan siya ng matanda na manatili dito kung ito ang gusto niya, ngunit binanggit niya na ang isang elf na pumatay sa kanilang mga pagnanasa ay hindi talaga buhay. Pagkatapos, makikita natin ang Knight ng Abyss King na sinusubukang nakawin ang Ring of Wind, ngunit nahinto siya ni Jade na inaasahan ang kanyang galaw. Binanggit niya na alam niyang susubukang nakawin ng Knight ng Abyss King ang Ring of Wind upang alisin ang barikada at papasukin ang kanyang hukbo sa loob ng lungsod, at inaatake niya ang Knight. Madaling ibinibigay sa kanya ng Knight ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang mahika, at nakikita ni Jade ang kanyang lakas, na nauunawaan niyang siya ang Knight na umatake kay Nataika. Binanggit niya na hindi niya kayang magurong sapagkat kailangan niyang protektahan ang pamana ng kanyang mga magulang, at sinubukan ng Knight na atakihin siya gamit ang hangin, ngunit iniligtas ni Alabaster si Jade gamit ang isang salamangka. Nagtataka si Jade kung ano ang ginagawa dito ng Ring King, at sinabi ni S na hindi siya sigurado kung dapat bang iligtas si Jade, ngunit ito ang tahanan ni Nephites. Binanggit niya na sa araw na ito ay panalo siyang dedepensahan ng Knight dahil natanggap niya ang maraming kapangyarihan mula sa kanyang asawa, at sinubukan niyang atakihin ito, ngunit inilipad siya palayo nito. Binanggit ni Jade na kaya niyang baliwalain ang lahat ng mga atake ng mahika at wala siyang pag-asa ng pagpanalo laban dito. Maaaring manlamig siya, at binanggit ng Knight na alam ni Sato ito, ngunit gusto pa rin niyang panatilihin silang ligtas. Bumangon si Jade, at sinabi niya na siya rin ay sumumpa na panatilihin ang kanyang kapatid na ligtas, at binanggit niya na siya ay magpapalaya sa kanya mula sa kapalaran ng mga singsing. Nakikita natin na hindi pa rin makalapit si S sa Knight, at iniisip ni Alabaster na ito ay mas masahol kaysa sa kanyang inaasahan. Iniisip ni S na dapat mas malakas siya kaysa dito, at nagtataka siya kung ito ay dahil nag-aatubiling siya sa kanilang halik kanina.
Ginawa niya ito dahil sa inggit sa Nephrites at iniisip niya na hindi niya kayang tulungan si S ng mag-isa. Pagkatapos ay pumunta siya kay Nephrites at napansin ito ng matanda. Samantala, sinabi ni Alabaster kay Sato na dapat silang umatras, ngunit binanggit ni Sato na hindi niya magagawa ito sapagkat ito ay hinahanap ang Ring of Wind at doon dumating ang matanda. Sinabi niya kay Sato na ang prinsesa ng liwanag ay pumunta upang kunin si Nephrites at nagtataka si Sato kung bakit niya ito gagawin. Sinabi ni Peridot sa kanya na ginagawa niya ito para sa kanya at binanggit niya na ang isang kahangahangang asawa ay mayroon si Sato. At pagkatapos ay nakikita natin na siya ay humihingi kay Nephrites na pakasalan si Sato. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang mga magulang ay namatay sa pagprotekta sa singsing, kaya alam niya na dapat itong mabigat na pasanin para sa kanya na pangalagaan at tanggapin ang singsing. Binanggit niya na nararamdaman niyang walang silbi siya dahil hindi siya makagawa ng anuman maliban sa pagiging pinoprotektahan ng iba, at sinabi ni Nephrites na ang kanyang mga magulang ay namatay upang ilagay ang hangin na barikada kaya hindi niya kailangang tanggapin ang singsing, at hindi niya maaaring taksilin ang kanilang sakripisyo. Binanggit niya na hindi sila pareho, at maaaring sabihin niya na tama siya tungkol dito, ngunit siya lamang ang makakapagligtas sa lahat sa ngayon. Hindi siya walang magawa tulad niya, at binanggit niya na ang kanyang kapatid at ang matanda ay kasalukuyang nakikipaglaban sa Knight ng Abyss King kahit na wala silang pag-asa laban dito dahil ito ang responsibilidad ng mga tagapagdala ng singsing. Sinabi niya sa kanya na si Sato ay nagrerehistro ng kanyang buhay upang ipagtanggol ang kanyang tahanan, at maaaring hindi ito mukhang ganoon, ngunit siya ay isang tunay na maalalahan ng tao. Hindi siya sasuko hanggang sa huli, at may posibilidad na siya ay mapatay, ngunit hindi pa rin siya makagawa ng anuman para sa kanya. Napapuot siya dito, ngunit hindi niya magawa ang anuman ng mag-isa, at hinihiling niya kay Nephrites na pakasalan si Sato at iligtas siya. Pagkatapos ay binuksan ni Nephrites ang pinto ng kanyang silid. Pagkatapos, nag-cut ang eksena kay Sato at ang iba na lumalaban sa Knight at mga nilalang ng Abyss, at dumating si Nephrites doon na may daladalang martilyo. Tinanong ni Jade si Nephrites kung ano ang ginagawa niya roon, at binanggit ni Nephrites na maaari niya itong pag-alitan mamaya. Pagkatapos ay binasag ng dalawang prinsesa ang mga estatwa ng hari at reyna ng mga elves, at ito ay nagdulot ng pagkasira sa mga barikada na bumabalot sa langka. Pagkatapos ay ibinigay ni Nephrites ang Ring of Wind kay Sato, at hinalikan niya ito. Iniisip ni Jade na walang barikada, sila ay aatakehin ng isang karamihan ng mga nilalang ng Abyss, at hinihiling ni Nephrites sa kanya na huwag mag-alala. Ginamit ni Sato ang kapangyarihan ng mga singsing upang maglabas ng ilaw na sumisira sa lahat ng mga halimaw sa langka. Ito rin ay hamina sa Knight ng Abyss King, ngunit hindi ito sapat upang siya ay mapatalsik. Sinubukan ni Sato na patalsikin ang Knight, ngunit ibinuga niya ang atake nito gamit ang hangin na kanyang pinamumunuan sa tulong ng Ring of Wind. Pagkatapos ay sinira niya ang kanyang maskara, at siya ay nawalan ng malay. Pagkatapos, nag-cut ang eksena sa kanya na nagigising, at napansin niya na kasama niya si Nephrites. Pagkatapos ay dumating ang matanda, at masaya siyang makitang gising si Sato. Binanggit niya na ipinakita niya ang kapangyarihan ng singsing, at isang elven woman ang nagpasalamat kay Sato sa pagliligtas sa bansa ng langka mula sa hukbo ng Abyss King. Nagtanong si Sato kung sino siya, at sinabi sa kanya ni Alabaster na siya ay ang nakatatandang kapatid ng yumaong reyna ng langka, ang kanyang pangalan ay Sumeragi. Iniisip niya na umalis na siya sa bansa matapos mawalan ng kanyang minamahal dahil sa singsing. Nagtataka si S kung bakit siya nandito, at ibinunyag ng matanda na siya ang nasa likod ng maskara ng Abyss Knight. Nagulat si Sato sa marinig ito, at ipinakita sa kanya ng matanda ang isang itim na singsing ng hangin. Binanggit niya na ito ay kumuha ng kontrol sa kanyang isip, ngunit ngayon ito ay walang silbi. Sinabi ni Sumeragi na sinumpa niya ang kanyang masamang kapalaran sa pamamagitan ng singsing ng hangin sa mundo na pilit siyang tinanggap ang realidad, at ang mga impyernong iyon ay nagdulot ng pagkakataon sa Abyss King. Nakita natin na inalok ng Abyss King na palayain siya mula sa kanyang paghihirap at sakit, at sinabihan siya na pumili ng itim na singsing. Si S ay hindi makapaniwala na magagawa ng Abyss King ang ganitong mga hakbang, at binanggit ng matanda na pagkatapos ng labanan sa Ring King, nawalan ng pisikal na anyo ang Abyss King, ang kanyang kaluluwa ay sinelyuhan sa malayo sa hilaga sa isang lugar na tinatawag na Varna, ngunit ito lamang ang kanilang alam. Sinabi ni Alabaster na kahit walang pisikal na anyo, hindi tumigil ang mga familiar ng Abyss King sa pagsalakay sa mga tao, at sa pagkakaroon niya ng kapangyarihan na lumikha ng mga itim na singsing para sa kanyang mga knight, ang banta ay lubhang malinaw ngayon.
Pagkatapos, iniisip ni Sato na kailangan niyang kolektahin ang lahat ng mga singsing sa lalong madaling panahon, ngunit siya pa rin ay labis na mahina dahil sa paggamit ng masyadong maraming kapangyarihan mula sa mga singsing. Sinabi ng matanda sa kanya na karaniwang ang paggamit ng ganitong karaming kapangyarihan ng mga singsing ay papatay sa kanya, ngunit ang kanyang pagkakakapit sa prinsesa ang nagprotekta sa kanya. Binanggit niya na dapat niyang pasalamatan ang kanilang dalawa, at naalala ni S na siya rin ay kasal na ngayon kay Nephrites. Binanggit ni Nephrites na mayroong isang healing spring sa palasyo, at sinabi niya na dadalhin niya si Sato doon upang gumaling. Pagkatapos, nag-cut ang eksena kay Sato sa spring kasama ang mga prinsesa, at nagtataka siya kung bakit sila ay naliligo ng magkasama. Sinabi ni Nephrites na alam niyang si S at siya ay tunay na nagmamahalan, at binanggit niya na gusto niyang gabayan siya sa relasyon na ito dahil una siyang naging asawa ni S. Binanggit niya na talagang mahal niya si Sato, at ipinagmamalaki niya kung paano niya ito maraming beses na hinahalikan. Siya ay nagpapalaki at binanggit na sila ay gumagawa rin ng mga bagay na ginagawa ng mga mag-asawa sa gabi, at ginagawa nila ito bawat gabi. Pagkatapos, dumating ang matanda, at hiningi niya sa kanya na ipakita kung paano nila pinagyaman ang kanilang pag-ibig hanggang sa ngayon. Binanggit niya na siya rin ay nagkaroon ng maraming intimate na karanasan sa mga tao mula sa mundong ito, ngunit sa kabila ng pagbabahagi ng parehong hitsura, maaaring iba ang mga pamamaraan ng isang taga-ibang mundo. Binanggit niya na ito ang perpektong pagkakataon para sa kanya upang obserbahan ang buong proseso, at sumang-ayon siya na ipakita kung paano ito ginagawa. Sumampa siya sa ibabaw ni Sato, at binanggit niya na ito ang perpektong pagkakataon para sa kanila upang gawin ito, ngunit itinigil siya ni Sato, at binanggit niya na hindi niya hahayaang matalo siya ng damdamin ng lugar na ito. Pagkatapos, nag-cut ang eksena sa pagtatanong ni Sumeragi kay Peridot kung ang Ring Princess ay magiging masaya, at natuklasan natin na si Peridot ay isa sa mga unang Ring Princess. Binanggit ni Peridot na lahat ng mga Ring Princess na nakilala niya hanggang ngayon ay hindi nagkaroon ng maligayang wakas, at kasama na dito ang unang prinsesa. Ang bagong Ring King ay medyo mahiyain, at ang katangiang ito ng kanya ay maaaring magbago ng mga bagay patungo sa isang mas magandang direksyon. Pagkatapos, naririnig ni Sumeragi ang ilang mga tao na nag-uusap tungkol sa grupo ng Ring King, at pagkatapos makinig sa kanila, natuklasan niya na ang Great Sage ay tinatawag na Alabaster. Iniisip niya na ito ay ang pangalan ng kanyang minamahal, at natutuklasan natin na si Alabaster ang tao na kanyang minahal. Eksena, pagkatapos ay nag-cut sa kanya na nanaginip na ikakasal siya kay Sato, at sa panaginip, sinubukan ni Sato na gawin ang bagay na iyon sa kanya. Ngunit nagbago ang lahat, at napansin niya na sa halip na siya, si Nephrites ang nasa kama. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari at iniisip na dapat siya ang nasa pwesto ni Neph. Pagkatapos ay nagising siya, at natutuwa siyang panaginip lamang ito. Sumali siya sa iba, at napansin niya si Sato na naglilingkod ng hapunan kay Nephrites. Napansin ni Sato na gising na siya, at sinabihan siya na handa na ang hapunan. Pagkatapos ay nagtanong si Mars kay Alabaster kung saang kaharian sila susunod na pupunta, at binanggit ni Alabaster na pupunta sila sa kaharian ng tubig. Ngayon, sinabi ni Mars na palagi niyang gustong bisitahin ang lugar na iyon, at saka nasunog ni Nephrites ang dila dahil sa mainit na pagkain. Nag-aalala si Sato para sa kanya, at baka isipin niya na kamakailan lang, maraming oras ang ginugol ni Sato kay Nephrites. Pagkatapos ay nagtanong siya kay Sato kung saan ang hapunan niya, at sinabi ni Sato sa kanya na maglingkod siya ng kanyang sarili. Napahiya siya, at nagtatangkang tumakas. Hininto siya ni Sato, at pagkatapos ay nakita natin na mayroong nangyayari sa kanilang daan. Nagtataka si Sato kung ano itong bagay na ito, at binanggit ni Alabaster na ito ang kanilang mapalad na araw. Ipinaliwanag niya na ito ang kaharian ng apoy na tinatawag na Nida. Sinabi niya na ito ang malaking umuusad na bansa ng mga kabalyerong pusa, at hindi makapaniwala si Sato na ito ay isang bansa. Sinabi ni Alabaster na siya ay nagtataka kung saan matatagpuan ang bansang ito, at sinabi niya na hindi nila dapat palampasin ang pagkakataong ito. Sinabi niya na dapat nilang puntahan ang prinsesa at kunin ang singsing ng apoy, at maaari nilang puntahan ang kaharian ng tubig mamaya. Nalulungkot si Mars sa marinig ito, at nagtataka si Sato kung may mahalagang tao ba si Mars sa kaharian ng tubig, at kung ito ang dahilan kaya't siya ay labis na nagnanais na pumunta roon. Pagkatapos ay tinanong niya si Alabaster kung paano sila makakapasok sa bansa, at sinigawan ni Alabaster ang bansa na bigyan sila ng sakay. May bumaba ng hagdanan matapos marinig ito, at binanggit ni Alabaster na oras na para umakyat. Natatakot si Nephrites na makita kung gaano kataas ang hagdanan, at hiniling ni Sato sa kanya na magpakalma.
Maaaring banggitin niya na hindi na dapat mag-alala si Sato dahil siya ang mag-aalaga kay Nephites, at pagkatapos ay nag-cut sa kanila habang umaakyat sa hagdanan. Nagawa nilang lahat na sumakay sa bansa ng ligtas, at napansin nilang ang loob ay parang isang palengke. Nagtataka siya kung saan ang kordero ng mga kabalyerong iyon, at binanggit ni Nephites na ang Nida ang kordero ng mga kabalyerong apoy ng malalakas na catfolk. Ang mga mangangalakal ay naglalakbay sa kanila upang humingi ng proteksyon, at dahil dito, ito ay naging isang malaking karabaw. Iniisip niya na ito ay tulad ng nasa aklat, at sinabi ni Alabaster na may alam talaga si Nephites. Binanggit niya na ang mga catfolk ay nawalan ng kanilang lupain sa panahon ng unang hari ng Singsing, at sila ay nagtatag ng isang lungsod sa mga umuusad na plataporma. Unti-unting naging isang umuusad na tribo sila na nag-aalok ng armadong serbisyo. Sinabi niya na mas angkop na tawagin silang mga mandirigma, at ang pinakamatibay na kordero ng mga kabalyerong ngayon ay naging pinakaligtas na naglalakbay na karabaw. Sinabi ni Alabaster na dapat nilang hilingin sa mga tao na dalhin sila sa prinsesa ng Singsing ng Apoy, ngunit napansin niya na nawawala ang dalawang prinsesa. Makikita natin si Nephites na nagche-check ng ilang mga aklat sa palengke, at iniisip niya na ang lugar na ito ay isang yaman. Sinabi niya sa kanya na baka sila'y naghiwalay, at natatakot si Nephites na makalapit sa napakaraming hindi niya kilala, kaya't siya ay sambuka. Humingi siya ng paumanhin sa kanya dahil sa abala, at sinabi niya na hindi niya iyon pinapansin. Pagkatapos ay napansin niya ang ilang catfolks, at iniisip niya na ang mga tainga ng mga pusa ay tila talagang kaaya-aya. Sinabi ni Nephites sa kanya na hindi talaga sila kaaya-aya, dahil sa kanilang mga ugat ay dumadaloy ang sinaunang dugo ng mga mandirigma, at sila ay isang tribo ng mga mabagsik na naglilingkod sa hari ng Singsing sa pamamagitan ng karahasan. Sinabi niya na mas maganda pa rin ang mga tainga ng mga elf, at saka tinanong sila ng catfolk kung naliligaw sila. Maaaring sabihin niya na sila'y naghiwalay mula sa kanilang mga kaibigan, at sinabihan sila na pumunta sa arena dahil ito ang pinakamapansin na landmark dito. Maaaring magpasalamat siya sa kanila, at iniisip ni Nephites na sila ay iba kaysa sa sinabi ng aklat. Samantala, nakikita natin na nag-aalala si Sato sa kanyang mga asawa, at hiniling ni Alabaster sa kanya na magpakalma. Binanggit niya na ang Nida ay isang napakaligtas na lugar, at sa ngayon, dapat nilang puntahan ang prinsesa ng Singsing ng Apoy. Nag-aalala siya kung talagang ligtas sila dito, at sinabi ni Mars sa kanya na may respeto ang mga catfolk sa mga malalakas. Iniisip ni Sato na marahil ito ay dahil sa nakakatakot na aura na kanyang ipinapakita, ngunit nakikita natin na mas interesado ang mga catgirls kay Mars. Sinabi nila na dapat ay malakas na mandirigma si Mars, at inanyayahan nila siya na sumama sa kanila para sa tsaa. Sinabi ni Mars na mas malakas pa si Sato kaysa sa kanya, ngunit iniisip ng mga babae na nagbibiro lang siya, dahil wala namang kahit konting kalamnan si Sato. Binanggit ni Mars sa mga babae na narito sila upang magkaroon ng pahayag sa prinsesa, at tinanong niya sila kung alam nila kung nasaan ito. Nadismaya ang mga babae sa pagkakakitaan na isa lamang siya sa mga tagahanga ng prinsesa, at binanggit nila na marahil ay narito siya para sa sesyon ng pag-aasawa. Pagkatapos ay nag-cut sa kanila at si Nephites sa harap ng arena, at kumakain sila ng crabs. Pareho nilang nagustuhan ang lasa nito, at napansin niya na may mantsa si Nephites sa mukha, kaya nilinis niya ito para sa kanya. Sinabi ni Nephites na maaaring magpakita siya ng katulad ni Sato, at binanggit niya na pareho silang mabait. Sinabi niya na ang paglalakbay kasama sila ay nagpaparamdam sa kanya na parang ang kanyang mga magulang ay nagbabantay sa kanya, at sinabi niya na hindi siya maaaring maging tulad ng kanyang ina, dahil mas matanda si Nephites sa kanya. Nangangahas na sinabi ni Nephites na gusto niyang humingi ng paumanhin sa kanya, dahil sa kamakailan ay napakalambing niya sa kanya, at sinabi niya na hindi iyon isang hadlang. Binanggit niya na si Nephites ay isang maamong prinsesa na matagal nang pinoprotektahan, at alam niya na gusto ni Sato na alagaan ang mga tao. Sinabi ni Nephite na alam niyang ito pa rin ay nagpapakita ng selos sa kanya, at maaaring tanggapin niya ito. Binanggit ni Nephites na nararamdaman lamang niya ito dahil lubos niyang minamahal si S, ngunit siya mismo ay tanging may paghanga lang sa kanya, dahil hindi kasing lakas ang kanyang damdamin para sa kanya. Nagtataka siya kung ang katulad niya ba ay may kakayahan man lamang nagampanan ang kanyang tungkulin bilang asawa ng hari ng Singsing, at sa kanila napansin ang isang lalaking nabugbog na lumalabas mula sa arena. Dumating din si Sato at ang iba sa arena, at sila'y nagtagpo sa mga prinsesa. Maaaring sabihin niya kay Sato na may hindi tama dito, dahil nakita niya ang isang lalaki na binugbog, at pagkatapos ay may mga babae na nangaanyayang magkaroon sila ng sesyon ng pag-aasawa sa prinsesa.
Lahat sila'y pumasok sa loob ng arena at napansin nila ang pag-aaway ng Cat Princess laban sa isang tao. Madali niya itong tinalo at napansin niya na nandito ang hari ng singsing. Sinabi niya kay Sato na upang maging kanyang asawa, kailangan niyang mas malakas pa sa kanya at saka siya atakehin. Hindi makagawa ng anuman si Sato laban sa kanya at siya ay napabagsak. Sinabi ng Cat Princess na ito ay isang kabiguan at sinabi niyang siya ay nasiyahan na makipaglaban sa hari ng singsing, ngunit siya ay masyadong mahina. Sinabi niya na dapat siyang pumunta kung nais niyang magkaroon ng rematch at umalis siya habang maraming tao ang naghihintay na magkaroon ng sesyon ng pag-aasawa sa kanya. Pagkatapos ay naglilipat ang eksena sa isang sesyon ng pagsasanay kasama si Mars, ngunit hindi makasuntok si Sato ng kahit isang beses. Kapag oras na para sa hapunan, nagpapahinga sila. Sinasabi ng chef kay Sato na tanging malalakas na mandirigma ang may pag-asa na mag-asawa ng prinsesang may singsing ng apoy, at sa kasalukuyan, sila ay nasa isang kalagayan kung saan walang sinuman sa bansa ang makapagtalaga sa kanya. Kaya naman inanyayahan nila ang mga lalaki mula sa iba't ibang lahi para sa pag-uuyon sa kanya, at binanggit niya na ang kanilang prinsesa, si Gran Arnek, ang pinakamalakas na prinsesang catfolk ng henerasyong ito. Nagtataka si S kung kaya niyang talunin siya, at binanggit ni Alabaster na sa kanyang talento sa tibak, wala siyang pagkakataon, ngunit baka kung gagamitin niya ang kapangyarihan ng mga singsing. Pakiramdam ni S, ang paggamit ng mahika ay tila pandaraya, at binanggit ng chef na ang mahika ay ang lakas ng isang manggagaway ng mage at ito ay itinuturing na lakas. Marami ring mga manggagaway ang nakikilahok sa pag-uuyon, ngunit hanggang ngayon, silang lahat ay natalo. Inirerekomenda niya kay Sato na kumain, sapagkat hindi siya mananalo sa isang walang laman na tiyan, at sumunod si S pagkatapos ay naglipat ang eksena sa kanya na namamasdan si Gran Arnek sa isa pang sesyon ng pag-uuyon, kung saan siya ay nanalo laban sa kanyang kalaban sa isang bagbog na suntok. Pagkatapos, nag-iisa si S, at lumapit si Himi sa kanya. Tinanong niya kung tapos na ang kanyang pagsasanay, at ipinaliwanag niya na siya ay nagpapahinga, mamaya, magbibigay si Alabaster ng pagsasanay sa mahika. Maaring payagan ni Himi si Sato na humiga sa kanyang kandangan, bilang gantimpala sa kanyang pagpupunyagi. Tinanong niya kung mas okay na siya ngayon, at sumagot si S na oo, na binanggit niyang kaya niyang harapin ang anumang hamon kung siya ay gaganahan tulad nito. Napansin ni Nephrites at nagtago. Mamaya, maaaring sabihin niya kay Sato na okay lang sa kanya na maging mahina, ngunit ininsist ni Sato na hindi siya pwedeng maging mahina. Maaring banggitin niya na si Sato ay mag-aasawa ng 5 prinsesa at kukolektahin ang kanilang mga singsing, at maaari niyang gamitin ang kapangyarihan ng mga singsing sa pakikipaglaban. Sinabi niya na ang kapangyarihan ng mga singsing ay nakasalalay sa kanilang mga ugnayan, at tiyak siyang tutuperan niya ang kanyang tungkulin. Sinabi niya na hindi niya kailangang pilitin ang kanyang sarili na maging mas malakas, at sinabi ni S na ito lamang ang magiging walang kabuluhan sa kanya. Maaaring hilingin niya sa kanya na panatilihin na lamang ang kanyang kaunting hindi nakabubuti sa hitsura, at pagkatapos nito, dumating si Alabaster para sa pagsasanay ni S. Matapos ang pagsasanay, nagpunta si Sato sa paliguan kasama si Mars, at sinabi ni Mars na maganda ang performance ni Sato ngayong araw. Sinabi ni Sato na siya ay nagulat sa pagkakalamang ni Mars sa martial arts dahil hindi niya inakala na si Mars ay mahilig sa pakikipaglaban. Ipinaliwanag ni Mars na bilang isang miyembro ng pamilya ng hari, dapat siyang maging mandirigma at iskolar, at sinabi niya na mas impresibo pa ang kanyang ama at kapatid kaysa sa kanya. Matapos ay tinanong siya ni Sato kung sa tingin niya ay may pag-asa siyang talunin si Granard kung mayroon siyang kapangyarihan ng mga singsing, at sinabi ni Mars na marahil ay matalo siya sa larangan ng paggamit ng espada. May babaeng nagtanong sa kanilang dalawa kung gusto nila ng ilang paglilinis, at pumayag si S sa kanyang alok, ngunit sa halip na babae, isang nakakapagpapawis na lalaki ang naglilinis sa likod ni S pagkatapos, dumating si Gran R, at binanggit niya na malamang ay nawala na ang karamihan sa pagod ni S ngayon. Binanggit niya na natalo si S sa isang laban-laban sa kanya, kaya tama lang na gawin niya ang isang bagay para sa kanya. Sinabi ni Sato na nililinis siya, at napansin niya na sa ilalim ng kanyang makinis na balat, may matigas na mga kalamnan. Sinabi ni Granard na pagod na siya sa mga pagtitipon ngayon, at binanggit na lahat ng mga lalaki na sumubok sa kanya ay mga nakakabagot na tao na labis na nagmamadali na patunayan ang kanilang halaga. Iniisip niya na sawa na siya sa lahat ng ito, at ito ang sandali na dumating si Sato. Binanggit niya na ang tungkulin ng prinsesa ng singsing ay sundin ang hari ng singsing, at sinabi niya na masaya siyang magbigay sa kanya ng tulong. Binanggit niya na hindi siya magdadalawang isip na pabayaan siyang manalo, ngunit kailangan nilang gawing kapanipaniwala.
Sinabi niya na dapat lamang niyang gawin siyang kanya tulad ng ginawa niya sa iba pang mga prinsesa, at sinabi niya na alam niya na karapat-dapat siya na magsuot ng mga singsing na iyon. Sinabi niya na magtutulungan siya mula ngayon, ngunit sinabi ni S sa kanya na hindi niya kailangan ang kanyang awa. Binanggit niya na lalaban siya sa kanya ng buong lakas, at sinabi ni Grand Art sa kanya na gawin niya ang kanyang pinakamahusay sa kaso na ito, at umalis siya. Pagkatapos, ang eksena ay nag-cut sa pagsasanay ni S sa kanyang taybak, at iniisip niya na hindi niya tatanggapin ang kababuyang ito, gaya ng pangako niya na magiging mas matatag siya.